Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan sa mahabang 22 years sa LeBron James sa NBA. Palaging ang siya ang nasa dulo o ang pinakahuli na pinapakilala tuwing introduction dahil ganun nga talaga ang mga star player mga kaibigan. At simula pa lang pagpasok na LeBron sa NBA ay considered na siya bilang ang star ng kanyang team at dala niya nga ang titulo na ito hanggang ngayon. Subalit hindi ko nga alam kung napansin nyo na kanina ay si LeBron pangalawa lamang sa huling natawag sa introduction at ang Slovenian star Luka Doncic ang nasa dulo mga kaibigan. Pahayag ni Luka ay tinext nga daw siya na LeBron tungkol dito at sinabihan siya nito na kung ano nga daw ang gusto niya ay ito ang masusunod at sinabi ni Luka na gusto niya nga daw na makuha ang moment na ito ngayon, subalit pwede naman itong bumalik sa normal sa susunod na game kung saan si LeBron na ang huling matatawag sa introduction ulit. Sa pregame huddle ay sinabihan din nga na LeBron si Luka na be yourself and don't fit in. At napakalaking bagay nga nito mga kaibigan, makikita mo nga na hinahayaan na ni LeBron na maging komportable si Luka at siya na ang nag-a-adjust dito. Bilang ang veterano at mas eksperyensadong player ay pinapakita niya nga na binibigay na niya ang susi ng franchise na ito tulad na lamang ng ginawa sa kanya ni Dwayne Wade noon sa Miami Heat matapos silang matalo sa NBA Finals sa unang taon nilang magkakampi. This is one way to make sure na maganda magiging chemistry nila as a duo moving forward kahit na medyo may similarities nga ang kanilang style of play. Si Luka Doncic ay nagtala ng 14 points, 5 rebounds and 4 assists sa loob ng 24 minutes sa kanyang Lakers debut. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Habang tumungo naman tayo sa Dallas Mavericks nang may pasok nga ni Klay Thompson ang go-ahead clutch 3-pointer na ito with less than 10 seconds remaining sa game clock, akala nga ng madami ay ito na ang dagger o panapos ng game. Ganun pa man si DeMar DeRozan nga ang gumawa ng huling puntos sa game na ito sa score na 128-127. Nagtala siya ng 42 points and 7 rebounds. 17 points si Zach LaVine, 17 points and 8 assists din si Malik Monk, at 16 points, 15 rebounds and 8 assists naman si Domantas Sabonis. Sa Mavs naman ay gumawa din si Kyrie Irving ng 30 points, 9 rebounds and 7 assists, 20 points, 5 assists si Spencer Dinwiddie at 19 points naman si Klay Thompson. Dahil sa talo na ito ay pantay na ang loss record ng Mavs sa 11 seed Phoenix Suns, subalit hindi nga ito ang pinaka bad news para sa Dallas Mavericks mga kaibigan dahil kanina ay bumagsak si Daniel Gafford na hawak ang kanyang tuhod at namilipit nga ito sa sakit mga kaibigan at hindi na nakabalik pa sa game na ito. Noong last game lang nila ay nagtamo ng injury si Anthony Davis and out ito indefinitely, habang si Derek Lively naman ay posibleng sa playoffs pa nga ang kanyang balik. Ngayon ay hindi pa alam kung gaano katindi ang tama ng tuhod ni Gafford. Wala din si Maxi Kleber at renade na din nga nila ito mga kaibigan. At ngayon base sa estado ng Mavs mga kaibigan, base sa mga injuries at record na meron sila, kung matatagalan pa nga bago bumalik si Gafford at Anthony Davis, hindi na nakakagulat na hindi sila makapasok sa playoffs matapos na makaabot sa NBA Finals last season. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?